Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So, welcome back to our 365 daily devotions. So, today is Wednesday, July 3, and this is our third installment of our current series, which is Teach Us to Learn How to Count Our Days. Teach us to learn to count our days, diba? So, in connection to our topic for today pala is mamuhay ng naayon sa Diyos. So, ayun yung topic natin for today. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Luke chapter 12 verses 20 to 21. So, pagpasensyahan nyo na akong maingay yung aso ng kapitbahay kasi ito na lang talaga yung best time ko to video my devotion for today. So, going back, Luke chapter 12 verses 20 to 21 in New International Version. But God said to him, "You fool, this every night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but it is not reached toward God." So, in Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia version. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabi rin ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili?" Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So, this verse just stresses out the tayo, kapag namatay tayo, hindi natin madadala kahit ano pang mga kayamanan natin dito sa mundo. Even our money, house, kung marami ka mang bahay, mga kotse mo, mga bags mo, jewelries mo, so anything na under your possession habang nandito ka sa mundo, hindi mo yan madadala sa langit once you are physically dead. So, 'di ba, may mga tao kasi na nag-i-invest sila ng nag-i-invest. Like, for example, sa house, sa mga lots, diba? So, they are, they are focused on earning money for their future. So, isipin natin, pag tayo ba nawala dito sa mundo, sino ang makikinabang niyan? Makikinabang or mapapakinabangan ba natin yan sa langit? So, no. Ang tanging madadala natin sa langit or ang tanging kayamanan na madadala natin is yung relationship natin with God and kung gaano karaming tao ang naiakay natin sa Kanya. So, it is not wise to, diba, na mag-invest ka sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, diba? Nag-i-invest ka nga, pero hindi naman kalugod-lugod sa Diyos yung pinag-i-investan mo. Like, for example, nag-i-invest ka sa money through nagpapautang ka ng mga diba, ng mga nagsusugal, ganun. So, it is not a good thing. You are earning, pero hindi nalulugod ang Diyos sa ginagawa mo. So, I think this is also a wake-up call para din sa mga taong nag-i-invest na parang sinasayang nila yung buhay nila. Kasi, diba, ang pinag-uusapan natin dito ngayon sa series natin, yung buhay natin yung duration ng buhay natin. So, paikli lang ang buhay. And dapat nating spend yon sa mga bagay na makakapag-glorify sa Lord. So, kung tayo, nag-i-invest tayo or naglalaan tayo ng panahon at oras, pera, or anything sa mga bagay na hindi makabuluhan at hindi natin mapapakinabangan at hindi kalugod-lugod sa Lord, diba? So, hindi rin natin yan mapapakinabangan talaga. So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, proceed tayo sa ating teaching. So, here we have three kind of investors. Three kinds. So, yung smart, clever, and wise. So, una sa lahat, ano ba ang pinagkaiba ng smart, clever, and wise? So, yung smart, this is just a person who is simply intelligent. And yung clever person naman, he is intelligent but in a creative way. So, he uses methods na para ilabas yung pagiging intelligent niya, diba? And yung wise person naman, he is both smart and clever. And he also has good judgment sa mga bagay-bagay. So, intelligent siyang tao na gumagamit ng mga
ways or means para maipakita that or para maipamalas yung intelligence niya. And also, he has good judgment when it comes to decision makings, diba? So, basahin natin yung tatlong teaching natin. Number 1 is smart person and who invests time for wealth. So, ito yung, sinabi ko kanina, diba? May mga taong nagpupuspos sa trabaho dahil gustong-gusto nilang kumita, gustong-gusto nilang mag-ipon para sa future. Pero hindi natin naiisip na, what if bukas wala na tayo? Ano bang mangyayari sa pera na yan, di ba? So, nag-i-invest tayo ng pera. It is not a bad thing naman to invest. But, isipin natin, nag-i-invest tayo ng pera para sa sarili lang natin. Hindi natin sinasama ang Lord sa plano natin, di ba? So, nagiging sakim tayo di ba? Dapat nag-i-invest tayo sa mga bagay na nakakapag-glorify sa Panginoon. Dapat we should be treating our lives na given by Him, na para bang it is our last. So, dapat ginagawa natin yung best natin sa araw-araw para makapagbigay ng glory sa ating Panginoon. Number 2, a clever person who invests wealth for time. So, ang naisip ko lang dito is yung mga taong nag-iisip na the more na mayaman ka, mas mahaba yung buhay mo, di ba? Yung the more na mayaman ka, parang mas angat ka sa ibang tao, parang may VIP treatment ka na sa buhay. Yung feeling nila with all the money that they have, they can conquer everything, di ba? So, may mga tao nga na nagkakasakit and hindi kayang paggamutin ng pera. Kahit pa napakarami nilang pera, hindi sila magamot-gamot, di ba? So, sa tingin nyo ba, for example, one day mawalan na tayo ng oxygen dito sa mundo, makakabili ka ba nun, di ba? Hindi naman nabibili yun. So, dapat binabalance out natin yung mga bagay na ginagawa natin. And lagi tayo dapat nagre-reflect sa sarili natin kung tama ba yung ginagawa natin and nakakapagbigay glory ba to sa ating Panginoon, di ba? So, dapat siya yung lagi nating pina-priority. Number 3, a wise person who invests time and wealth for good and for all eternity. So, kaya nga nasabi ko kanina, a wise person, siya yung intelligent who uses means para maipamalas niya yung intelligence niya, and he also has good judgment when it comes to decision making. So, paanong good judgment? So, sabi nga dito, who invests time and wealth. So, he uses both means, time and wealth, na makakapag-glorify kay God and for all eternity, di ba? So, hindi siya makasarili na para lang sa kanya yung ina-invest niya. So, inuuna niya lagi sa lahat ng ginagawa niya si God, and ayun nga, ang ating Panginoon, di ba? God and for all eternity. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, plan long term as if you will live long. Number 2, live today as if it is your last day. And number 3, invest time and wealth toward God. So, for our discussion part, now after watching this devotion, we should be able to identify the ways on how we can practically live today as if it is our last day.